naroon ang
kaligayahan at kagalakan sa kanilang mga puso upang ibigay ang mga oras nito para sa iyo. As we praise, O Lord God, sa papuri namin sa mga awiting makalangit, O Lord God, nawa makarating ito sa iyo. Father God, sa bawat isa na narito, sa mga kapatid namin na nakikinig online, O Lord God, nawa ang mensahe ko ay patuloy na magprema sa aming buhay. Patuloy na magamit namin ito, O Lord God, para mas lalo pa namin maunawaan ang mga salita mo, mas lalo pa namin maitulid ang mga daraanan namin, O Lord God. At patuloy na gabayan kami na yung banal na Espiritu sa patuloy namin tunalakan, O Lord God. As we gathered tonight, O Lord God, nawa naroon pa rin ang pagkakaisa, naroon ang nagdalakan namin, O Lord God, na magbigay ng mga pang-unawa namin sa mensahe aming matatanggap. Ano man ang aming interpretation dito, O Lord God, nawa ito ay manggaling lamang sa iyo. Manggaling sa bawat puso namin, O Lord God, na biyaya mula sa iyo. Maraming salamat sa pamumunan ng aming buting Pastor Bernard at Pastor Aileen, O Lord God, na binuksan nila ang papers nito na pag-usan namin ng aming prayer meeting. Dalangin din namin, O Lord God, na isubo mo ang mga anghel sa bawat sulok, bawat haligi ng papers nito. Nawa, O Lord God, gabayan kami ng banal na Espiritu, O Lord God, na wala man yung mahuli ng pagnanasa or na magkaroon ng anumang uri ng paggambala sa aming pag-aaral, sa aming sama-samang panalangin. Nawa ang bawat musika, ang bawat melodiya na lalabas sa tahanan ito ay magdulot ito ng magandang feeling, magandang melody sa mga taong aming mga kapitbahay. Nawa sa pamamagitan din ng melodiya ito ay pumasok ito sa kanilang mga puso at sa mga kasi namin na nakapaligid sa tahanan ito. Nawa dinadalangin namin din ang kanilang kaligtasan. Nawa ang mga himig na natatago sa bawat Father dito, O Lord God, ay pagbukas din sa kanila, O Lord God, ng salvation, O Lord God. Gamitin mo rin ang bawat isa sa amin sa mga exhortation na aming marinig. Ito rin ay ibahagi namin sa mga taong nakapaligid sa amin, sa mga taong aming mga pamilya, sa mga taong aming mga kaibigan, at sa mga taong aming makikilala. Dalangin namin, O Lord God, na maging matagumpay ang prayer meeting na ito at sa bawat prayer request na aming idadalangin, idudulog sa iyong palad, nawa pagkalooban mo ito ng katumbunan. Hindi naman namin batit kung kailan mo ito sasagutin, ngunit patuloy kami magtitiwala na makakamtan nila ang mga kasagutan ng kanilang mga panalangin. Minsan po, Lord God, binabalik namin sa iyo at ang gawa ang aming pagpapasalamat, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa iyong dakilang pangalan, sa dakilang pangalan ni Jesus, sa pagkikisa ng Banal na Espiritu. Ito po ang aking sampulan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mike, sabihin mo na. Lulukat to eh, nabibalik malukat. Yes, glory to God. Bye, Mike. Ay, nakalimutan. Pati sir mo. Yes, hello. Yeah, yes, glory to God. At una pagtatanto po natin na tayo ay sinaghaharian ni God, tayo ay meron ng conviction ng Holy Spirit ni God, at tayo ay nag-work ang Holy Spirit ni God. Yes. Ano ang titimo sa ating mga isipan? Magkakaroon na anong positibong thoughts na mailalagay natin sa ating puso at isipan? Anong positibong kaisipan? Ang magiging positibong kaisipan po natin ay magiging
pagiging panatag ang ating isipan at kaluluwa sa anumang mga pagsubok. Kita may pagsubok relasyon pamilya, pagsubok sa trabaho, pagsubok sa kalusugang pisikal, pagsubok sa anumang relasyon pang tao, sa trabaho, sa mga benepisyo, sa mga sahod, o ano pa man. Ito ang pagtatagumpayan natin kung alam natin pinagaharian na tayo at natitiyak natin na sinuko na talaga natin ang ating buhay, puso at kaluluwa. Kaya nang walang pag-aling, walang pag-iimbot, ika nga. So, ibig sabihin, pure na pagpapasakop kayo kasi pagpapasakop natin kay God ay ito'y pusang loob at hindi sapilitan. So, marami tayo pumapasok dito, nasa sapilitan lang at hindi talaga si God ang hinahanap pagkus ang kanilang pangailangang pangkatawan sa pang-araw ng buhay. So, hindi talaga si God ang nilalapit dito sa panambahan, bagkus kanilang pangangailangan. Bakit na-ibrutas ni God ito na kailangan papagharian muna tayo ni God para magkaroon tayo ng kalakasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kasi nausapin tayo ng prayer. So, ang binigay ng mensahe ni God sa atin ay magpasalamat ay mga taga-Korinto. Tagalog? 1 mga taga-Korinto 15. Unang Korinto, diba? Yes. 15:57. Ayos. First Korinto 15:57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Tanong, pagtatagumpayan pa natin ang anumang tagumpay na ating ninanais kung wala si God sa atin? Di ba hindi? Pagkos, sabi nga natin, sabi nga ni God, kailangan magkaroon muna tayo ng pananampalataya sa Kanya. At kakaiba no, pananampalataya ay magkakaroon tayo ng pakikipag-usap sa Kanya ng totohanan. So, ibig sabihin, once na tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya, ay nagtitiwala tayo na susundin niya, papapakinggan niya ang ating mga kahilingan, malaking kahilingan man ito, maliit na kahilingan man ito sa Kanya. So, mapapakinggan niya at patatagumpayan na nila. Kaya dahil nga sa pagiging tao natin, ay lihitin mo sa atin na nagkakaroon ng kahinaang loob. So, magkakaroon lang tayo ng kalakasan loob na harapin ang mga pagsubok sa ating buhay kung nakatingin tayo lagi kay God sa araw-araw na ating pamumuhay. Now, ito, si Jesus ay ang tagumpay ko. So, scripture na mataga-Korinto 15, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, kung wala si Lord Jesus sa atin, ay hindi tayo magtatagal. Balikan natin, puntaan natin si Servant, sinulat ko, baka namutan ko. Jepta. So, ito siya binigyan siya ng ni God ng authorization, pangunahan po niya ang mga Israelites sa laban nila ng Ammonites, mga Ammonites. So, dahil sa laking tiwala niya kay God at mapagtagumpayan ng labanan nila, dito ay nagkaroon siya ng pangako kay God. Nawas ang pagtagumpayan nila, yung laban nila, ay ang sinumang pagbukas ng pinto at pagdating nila, sino man lalabas ay o-offer niya kay God. Nagtagumpay. Ano doon tiwala niya kay God eh. Nagtagumpay sila sa kanilang pagkikipaglaban. But ang problema, nung pauwi na sila at nakita ni Jepta, yung kay isa-isang anak na babae, nanlungo siya. Dahil yun ang pangako niya, sinong unang lalabas sa salubong sa kanya, ay siyang i-offer kay God. Bagamat yung offer niya ay tumagal pa ng 40 days, hindi na pang nagkakamali, 40 days, dahil nakiusap pa yun. At blessed pa rin po siya sa anak niya kasi pumayag yung anak niya, hindi siya ibig sabihin, in-offer din niya ang sarili niya. Di ba kung gano'n sa atin magreklamo tayo eh, baka kasuhan pa natin magulang natin. But doon sa on the spot, hindi niya sinuha yung naisin ng papa niya. But bakit halos ng anak niya na nanlulumo yung tatay niya kasi naitanong sa kanya ba't siya nanlulumo nung sinalubong siya ng anak niya. Now, bagamat pagdating ng 40 days, ayun na i-offer niya ang kanyang anak at nagkaroon pa ni bagong labanan, panalo naman sila. Bakit? Nandun si God eh.
tinupad na niya yung pangako niya kay God eh. Kaya muli, nagtagumpay na naman po sila. Ang tanong, sa panahon natin ngayon, ano ba ang dapat natin o-offer kay God? Dahil sa panahon ni God, sa panahon ni Lord Jesus Christ, ano ang ma-offer natin kay God? Na maging matagumpay din po tayo sa pang-araw-araw na ating pamumuhay at ang mga kahilingan natin kay simple lang. Ang ating buhay puso, kaluluwa, i-offer natin sa Kanya. I-surrender na natin sa Kanya. So huwag na tayong magmatigas sa Kanya. Huwag na natin panatilihin maging prideful sa harapan ni God. Nabalikan po natin, puntahan po natin ang sa Book of Rome. Yes, balikan natin ang Book of Romans. We have the verse of Romans 8:31 in the Bible state. What then shall we see a response to those things? If God is for us, who can against us? This verse is emphasized the certainly that God's support and favor are with believers. So, ibig sabihin, pag nananampalataya tayo kay God, walang anumang nilalapit natin ay hindi natin mapagtatagumpayan. Nandoon na nga yung advance eh. Hindi pa natin hinihingi eh. Binigay na sa atin na patutunan natin ito. At now, making any opposition seem insignificant, and it highlights the power and love of God which are greater than any opposing force. So, elaborate po natin. Context Romans 3:31 is part of the larger passage Romans 8:28 hanggang 39 that discusses God's love and plans for believers, meaning the verse suggests that if God on our side, no one can truly oppose us or defeat us. So walang makakatalo sa atin, sa ating mga tawag. Ito tayo bagamat binibigyan tayo ng kisita ng pagsubok, ito'y mapagtatagumpayan natin. Kasi po nagbibigyan ng pagsubok sa atin at pinapayagan ito ni God. Ito'y patunay doon sa kwento ni Job. So now, application po natin. Ayan, sa focus po natin. The word is not a guarantee of a life free from challenge, but rather declaration that God's power and love will ultimately prevail, encouragement to those raising opposition, reminding them of God's presence and support. Now, sa application po natin, Christians often use this verse as a source of strength and hope during difficult times, reminding them that God's favor is with them. So, yun po, kung mananatili po tayo sa presensya po sa God, basahin mo tayo sa Tagalog para masaya. Ang talatang niya, Romans 31 sa Biblia ay nagsasaad ano nga ang ating sasabihin bilang tugon sa mga bagay na ito. Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Ibig sabihin, hindi makakapag-pinitig ang gawa ni Satan sa atin. Manatili tayo maging matagumpay sa anumang laban natin sa ating buhay. Lalo na sa ating kaligtasan, yung atau dakilang labanan natin na mapapagtagumpay ng kaligtasan na ibinahagi na sa atin ni God. Huwag na mamasayang ito. Now, bibigyan din ng talatang ito ang katiyakan na ang suporta at pabor ng Diyos ay nasa mga mananampalataya na ginagawang hindi gaanong mahalaga ang anumang pagsalungat. Itinatampok nito ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos na nasa dakila kaysa alinmang puwersang sumasalungat. Konteksto ang Roma
8:31 ay bahagi ng mga malaking city ng Roma. 8:29, 28 and 39 sa tumatalakay sa pag-ibig. Tumatalakay sa pag-ibig at plano ng Diyos para sa mga nananampalataya. Ibig sabihin, ang talata ay nagmumungkahi sa kung ang Diyos ay nasa ating panig, walang anuman, walang sinuman ang tunay na kakaalaban sa atin, makakatalo sa atin. Ang talata ay hindi isang garantiya ng isang buhay na malaya sa mga hamon, ngunit sa halip ay isang deklarasyon na ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos ay sa wakas ay pag-ikayat na nag-aalok sa pampatibay loob sa mga napapaharap sa pansamantala pagsalangsang na nagpapaalala sa kanila na presensya na suporta ng Diyos. So, application, walang asinumang ang tunay na makakalaban sa atin, makakatalo sa atin, at ang talata ay hindi isang garantiya. Yes? Yun, pinagmulan ng lakas at pag-asa ay panahon ng nahihirap sa panahon ng magpapaalala sa kanila na ang pabor ng Diyos ay nasa kanila. Ibig sabihin, basta tayo ay nagtiwala ng totohanan kay God, pinanggap natin si God, ay walang anumang makakapaghadlang sa ating makahilingan sa kanyang pagtatagumpayan natin ito. So marami na nagpatunay rito, ng mga servant ni God na nagtagumpay sila at pinangunahan talaga sila ni God dahil ang pagiging Diyos ni God sa kanila ay sinabuhay po talaga nila. At iyon ang naging dahilan para maging mapagtagumpay, maging conquerors nga ika nga. So, kaya naman sa atin, kahit anong pagsubok sa atin, dahil alam naman natin pinagharian na tayo, nasa atin na tayo, kasi nakakalam na nasa atin pa talaga si God. Kasi pag nasa atin talaga si God, pagiging positibo na talaga po ang ating puso't isipan, kaluluwa. So, ibig sabihin, mawala na yung mga pag-alala o anumang balakid o alalahanin sa ating mga puso't isipan at anumang kahilingan natin sa Kanya, anumang naisip natin yan. Huwag ito sabihin natin mahirap ito o madali, ay mapagtatagumpay na iaasa po talaga natin ito kay God. So, ang kailangan na po natin ay i-focus natin ang buong pagtitiwala at pananalig kay God at may pagsasagawa. Ika nga, magkaroon tayo ng pananampalataya, may pagsasagawa at may takot kay God. Kapag may takot tayo kay God, kung dapat aalisin po natin ang pagiging prideful natin kay God, yung pinakamahalaga sa lahat. So, yun lang po. Sigurado mag-isip kasi. Okay. Should we elaborate more? Because if you are watching our blog, this is the topic. It's the same. It's about victory in Christ. So this topic in 1 Corinthians chapter 15, verse 57, the Lord is, the author or Paul is talking about the victory we receive through the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, do not be sad whenever the Holy Week is coming because the Lord Jesus Christ we are remembering His death. Actually, we have to be rejoicing because without the death, there's no resurrection. And without the resurrection, we don't have the victory. So, whatever we face in life, remember that God already overcome it. He had won it all. So, all we have to do is claim what the Lord Jesus Christ has won for us. He already defeated sin and death. This is the biggest war we could ever face. A human being could ever face is the war of sin and death. But the Lord Jesus Christ already fought it and won it. So all we have to do is claim it. No, if Jesus has already fought our fight with sin and death to the extent that He gave His life, how could He not give us victory in our petty issues in life? Okay? So kung may mali tayong mga problema, we have problems with the finances, with the relationship, any kinds of problem that we are facing, remember that God has given His life for us so we can enjoy the victory. So always remember, God is for us
He is not against us. And He said that we are more than conquerors. Nothing can separate the love of God for us. So Romans chapter 8, it's a very good chapter also to remind us that we are more than conquerors. We should not fear anything because God is for us. If He's for us, who can be against us? Even Satan has no power over us, to rule over us, because Jesus is our victor. Amen? Sino po? Okay, parang sample lang po yun ng ano, parang illustration ko lang po doon. Halimbawa, nasa korte tayo, binatuhan ka ng case na, sabihin na natin, traffic violation yan. Ang attorney ko si God. And then, binatuhan ka ng mas mabigat, murder or rape, pero ang attorney mo pa rin si God. Ibig sabihin, siya yung attorney na di kampanila, yung parang masasabi natin, pinakamagaling na attorney. Diba? Kumbaga, kaya kanyang bigyan ng katarungan sa lahat ng mga ibinabato sa iyo. O sabihin na natin parang sa movie, ikaw sino ba to? Ano ba pangalan niya? Yung si Iron Man, di ba? Sino ba yun? Tony Stark, Tony Stark, di ba? Pero pag nakasuot siya ng suit niya, di ba? Iba na siya, malakas na siya. Pero yun, kumbaga, kalaban mo lahat, pero si God, nandoon ka, nakapaloob ka sa kanya, nakapaloob siya sa'yo, na walang pwede, no one can defeat you, no one can touch you, no one can harm you like that. So, ibig sabihin, even big problem, big task, ano pa ba? What is more big? Kumbaga, humongous. So, humongous problem talaga na dumating, no, hindi ka iiwan ni God. Kumbaga, kapag sa kanya ka nanalig, walang pwedeng manakit sa'yo, walang pwedeng pumusga sa'yo, wala. Kasi siya yung naka-front, siya na rin yung nasa back mo, siya yung nasa right mo, siya yung nasa left mo. Kumbaga, hindi. Kasi mahal ka niya, yun. Hindi, di ba? Hindi yun dahil mahal natin siya, hindi. Kasi siya yung unang, he is the first one who loved us. Kumbaga, ganun niya tayo kamahal. Basta, inangkin mo na siya yung Diyos mo, ganun ka niya proprotectan kasi sobra kanyang mahal. Favorite ko rin yung verse niya, God is for us, then be against us. I like to share something that I learned before. It's in regards to an evangelist, the Philippines. He went to this island where it's not far from Basilan to minister, to spread the gospel. And he managed to convert a lot of people. And until in the stage where the rebels heard about his mission, that they already gave him a threat that if you will continue to preach, we're gonna come and kill you. And on that night, he was warned by the family whom he converted, whom he ministered, that they are coming for him. They prepare a small kapit. It's like a small boat, and because that house was not far from the sea, and they asked him to run, and then just run away. And he need to pass the Red Sea, a China Sea, Yes. and it's a very deep sea. Can you imagine those places? I've been riding. I went once to by the back of Sandakan to Zamboanga. This sea is really a deep sea, and I can remember when I was in the ship, the wave is so high. You can really, even how big the ship is, you can really
sink the sick ship. So this pastor, volunteer evangelist, just pray and write and live. So his only verse was, he keep on repeating the promises of God. Psalms 91, Psalms 23, and he keep on singing and worshiping God. Because as what the word says, when God is with us, who can go against us? And surprising enough, in that night, the moon was so bright, and the sea was so calm. While he was, using the stick and just go ahead, suddenly he realized that he was just being pulled. And because from the moon he can see, when he looked down, he saw a big hand holding on that topic and pulling him until the next island. It is a real story from Philippines. So sometimes when we face challenges, how do we take this word and put it inside our mind? It's like taking this word and chew it into our soul. It's very easy to say. But when you are in that situation, what is your action? Are you going to trust that when God is with you, no one can go against you? Are you going to take this word and chew it into your soul? I remember when I was riding that ship from Salacan, my parents nearly killed me because I was so young, I was daring, and I went to Zamboanga by the back door using the ship. And the wave of the sea was so huge that everybody was shouting and screaming, and yet I was just sitting down and singing and singing and singing and singing and worshiping, while everybody was already going down to the gut downstream. And they look at me and he says, "Are you not scared?" I said, "No. The water, the sea water is so high to the top and going inside, and the ship keep on waving, and everybody was running down already." I said, "Because I know that is with me." Same thing like in our daily life. Sometimes I'm not perfect every time. There are sometimes my challenge is so small, but I'm so afraid. But what are we going to do with this word? As a practice, we need to chew it into our soul and practice it. Because this is not only for knowledge, but to chew it into our soul, in our daily living, every day of our life. We have challenge. We have a lot of challenge. But are we going to take it and practice it? That if God is with us, who can go against us? Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Dun sa verse po ni Kuya Manny na God gives us victory through Lord Jesus Christ. Napaka-broad po ng perspective nun. Kasi nga, sa lahat ng mga teaching na pagdaanan na natin, and always na nami-mention po sa atin sa mga sermons ng ating mga pastor, yung sinasabing epitome of God's dying on the cross. Kasi doon sa napag-aralan natin sa Hebrew, doon ini-emphasize na si Lord Jesus Christ lang talaga ang supremacy ng ating salvation. Without His bloodshed and without His dying on the cross, His stripes and everything, we will not be having what we are enjoying right now. At lahat po yan na witness ng mga apostles, and that is also a living proof, kaya din sila, they died for the cause of the death of our Lord Jesus Christ.
our faith was never futile kasi nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Yun po yung evidence na we are saved. Kasi yung shedding of blood is already the salvation. Pero sinurpass pa talaga ng Panginoon at nabuhay siya after 3 days. So He overcome everything that we have to suffer sa mga kasalanan natin. Our generational sins has been forgiven because somebody shed the blood for it. He is the perfect atonement. Kaya yung sinasabi dito na our victory was given to us by Heavenly Father to our Lord Jesus Christ, yan po yung kanyang salvation on the cross. And I am so grateful po. Kasi now I really understood the John 3:16, how God loves us that He gave His only begotten Son. Yun po yung emphasize na sa akin as a Christian, how I am so beloved, how I am so unconditionally loved, in spite and despite of my sinful nature. And doon po ito po nga yung nakikita na natin na God already given up His life for us. Ano pa ba yung more na kaya niya hindi ibigay sa atin? So there is nothing more. Ang pinaka ko din is yung sa Old Testament, kasi may mga foreshadows na eh. Yung sa Old Testament, David has Goliath, Moses has the Red Sea. Marami pang si Job has all of those sufferings. Tapos si Jonah meron siyang malaking shark. Tapos si Peter nakapaglakad siya on water because of the faith to Lord Jesus Christ. So lahat ng po yun is already approved for us to believe in Him and to hold on His promises. Pero tayo nga as human, naghahanap talaga tayo ng ating sariling records in our life. Kaya nagkakaroon tayo ng miserable life. And that's what I wanted to emphasize, that if we have challenge, pag meron tayong pinagdaraanan, pag meron tayong mga troubles and things like that, isipin lang natin na meron tayong greater God who's fighting for us. Front and back, He is already advancing our battle, and then He is also protecting us from the back. Yung Psalms 23 at saka yung Psalms 99, perfect po yun para sa ating mga pag nagkakaroon tayo ng mga down moment, yun po yung panghawakan natin para ma-realize natin ang goodness ng Panginoon. And when there is more that we think, panghawakan natin yung cross. Because Jesus died for us, for all of our iniquities. So we are being saved and we are being cleansed and we are redeemed, sanctified, and justified because of the blood of Lord Jesus Christ. So yun po. Thank you. Okay. Huwag ka mag-alala pa, kung ako ba si Jepta, hindi. Hindi ako. Hindi maganda po yun, kasi yung vlog natin, yung 57 at 58. At one of the exhortation doon is that before that the Lord Jesus Christ conquered the death, ang sabi daw, we are like a sheep, parading, ready for slaughtering, to be offered. Kasi yung talagang situation natin all of us were going to doom, we're going to temptation, we're going to the eternal fire. Yun ang destiny talaga natin. But because of the Lord Jesus Christ, He gave us a victory, yung binanggit niya rin. When we accept the Lord Jesus Christ, yung ating pong destiny, yung ating book of life, God rewrite it. Sinulat mo ng Diyos yan. Now you are not going to the hell, but I'm going to rewrite it, and at the end of your life, this is a victorious life. Yun talagang ganyan. Wala pong tumanggap sa ating Panginoon that the end of the life ng kanyang libro, hindi po victory. Lahat po yung victory. Bakit po? Kasi nga nanalo ang ating Lord So meaning that this is the reason why sabi ng ating Lord, you are more than conqueror. Why? Because I conquer all. So ang conclusion ng buhay mo, ano dun po yung ating pong victory. The problem, between the rewriting ng ating pong buhay, ni-rewrite ng Lord at doon sa conclusion with the victory, meron kasing middle part ng libro.
Diba? Hindi mo pwede yung intro tapos conclusion, hindi mo dadaanan yung body of the book, no? Ayun po ang problema natin. Hindi natin alam yon. God never informed us that what will happen going to the victorious life, kung ano yung middle. Hindi in-inform. Kasi kung in-inform ng Lord yan, definitely magkakaroon tayo ng katamaran. Hindi natin gagawin yung pagsisikap natin. And this is the reason why in 5:8, hindi sinama ni Kuya Manny, ang sabi ng ating Pagkakita, therefore, sabi niya, be steadfast, immovable, and continue in the service of the Lord. Bakit na binanggit? Kasi in between ng buhay po natin, meron diyang thunderstorm, may earthquake, meron diyang hams, meron diyang mga crisis na hindi binanggit sa atin. But definitely, at the end of your life, you are victorious. No? Ang sabi ng ating Panginoon, yung ating buhay, no one can rewrite or no one can restore yung ating buhay. Even the devil, no? Even Lucifer, he cannot rewrite your ano. Kasi ang rinewrite kasi ng ating Panginoon sa buhay po natin, it is the blood of the Lord Jesus Christ. Yun kasi yun. Kaya walang magagawa si Lucifer o any evil spirit in order to divert yung root mo ninyo. Wala rin magagawa yung kapitbahay yung lagi naninira sa inyo o naiingit sa inyo. They cannot do or they cannot do anything just to rewrite or just to reroute yung road po natin. Wala. No? At sino man ang sabi nga doon, tribulation, persecution, wala daw po. The only thing that can change your life is who? Yourself. Yun po ang problema natin. Like Sister Donna said, kinakailangan what you will do during the urus, during the thunder. Are you still going to the path of God? Or i-rewrite mo na yung buhay mo? Lord, akin ang buhay ko. I have to go on the left or I have to go to the right. I cannot go straight. Bakit? There is a big, big thunder in front of me. Yun ang pinakano po natin. Kaya nga sabi niya, be steadfast, immovable, and continue in the service of the Lord. Yun kasi magiging kapalangan natin. Again, we have to go back again doon sa akin po example, no? Yung bata po na nakasakay sa airplane, I don't know if you heard about these things. No? Nagkaroon sila ng malakas na sa airplane, turbulence, no? Talagang nagbag sa akin na everybody, no? All the passengers, talagang nag-worry sila and they keep on praying. No, because what? Because that is the last time na makikita nila buhay sila. They're thinking, everyone, they're thinking they're all going to die. Except for one boy that he continue playing sa kanyang cellphone. No, he never bothered by those people around him. He never get worried what happened. He never react what happened to the airplane. Bagamat reality, yung facts, nandun po yun, umaalog yung bata, hindi po siya nag-worry. Napaka-peaceful po ng bata. Then one of the passengers asked him, hindi ka ba natatakot sa buhay mo? Sabi ng bata, no, I'm not afraid. Why? Because my dad told me that he's going, he bring me to my mother. Who's your dad? The pilot of the plane. So look at the trust ng bata, no? Dapat ganun din tayo. When there is a thunder, there is a storm na coming, I'm going home to my God, to my Lord. Kaya no one can shake, no one can... Kaya nga dapat hindi na si-shake eh. Pag problema kasi, napakalit kasi ng problema, we are shaking these things, we are changing our life. No? Nagpipray po tayo, we dictate, Lord, my children will be mighty in the land. And nakita mo yung children mo, medyo nag-ano. Lord, papaguhin mo yung prayer ko, ang children ko, patawarin sa... Nawala ka na. No? Suddenly, na-distract ka. When you declaring that your children will be mighty in the land, whatever can see, facts, reality, you will always declare, Lord, my children will always mighty in the land. Never wait, because God already provide yung conclusion bawat buhay ko natin. So yun po maganda po ito sinabi sa Dorothy. How you will handle the crisis in between nung ating pong starting na life natin at yung conclusion po natin. That will dictate kung ano po magiging future po ng mga isa. Amen. Okay, so number 1 is panghawakan. Hold on to the Word of God. We have to be rooted in the Word of God. Kasi ito yung bubunutin natin eh. Whenever we are facing trials, we have to go back to the Word of God. This will be our confidence. Confidence
in the Word of God. Confidence in the finished work of Jesus Christ. Confidence that in Revelation, He already defeated Satan. So what else ang dapat natin katakutan? Nothing. We have to be excited every day in our life, knowing that our Lord Jesus Christ has won it all. And we have victory. Kaya sabi niya, di ba? I will bless you from your when you come in, and I will bless you when you go out. Ibig sabihin, bago ka palang pumasok, pinagpala ka na ng Panginoon. Even before we accepted the Lord Jesus Christ, already, the blessing is already there. Yung grace niya, nandun na. How much more? We're already inside, and we're not coming out as to be a backslider. Hindi po ito. Ibig sabihin, whatever we do in life, God will prosper us. God is with us. Amen? Of course, it depends on you. Okay. It depends on you. Kasi kaya mali ang position mo, mali ang reaction mo, and that's it. Especially that we are studying the Old Testament. We see whenever the Israelites are sinning, whenever they turn their back on God and worship other God, alam na natin, consequences, defeat is coming. So we have to be steadfast, immovable, and always serving the Lord, no? Continually serve the Lord. Amen? Okay, so tayo po yung manalangin. Maganda ulit yung kay, parang tayo manalangin. Yung, Jeff, hindi yung kay Kuya Ed, no? I do believe that just to remind everyone about the armor of God. Diba sabi ko sa inyo, when you are facing your enemy, because of the full armor of God, walang weapons, no? Kasi completely cover po yan eh. The only thing that can hit you ng pana o ng handa, when you turn back, because you don't have armor at the back. So when you are fighting your enemy, any kind of enemy, once you turn your back, that's it. Sunod-sunod ang pana mo sa likod. And that will be cost of your death. Kaya kinakailangan, harapin po natin lang. Kahit ano laki yan, harap natin. Sapagkat meron tayong full armor. Amen. So naalala ko lang, nung kalagitnaan na ng Ayamama Company, naglipat sila ng mga tao mula sa Damam papunta ng Riyadh. So ibig sabihin, babaklasin nila yung lehitimong nasa airport, papalitin mga nasa Damam. Marami sila eh. Now, nagkaroon ng pagkakaisa yung magagawa ng airport. Pumunta po kami sa management mismo sa project office ng Ayamama. Isa po ako sa nagpakdo. Lahat ng mga kasama namin, pinagtanggol ko yung ginagawa nilang about labag sa batas. Isa ako sa nagto. Now, kalaunan, ilang araw lang, ito na. May in-order na yung management ng Ayamama sa supervisor namin, pag ililipat ako. In God's grace, sa knowledge and wisdom, sabi ko, sir, cannot transfer anywhere. Why? Because pinakita ko yung ikama ko. Tingnan mo kung ano nakasulat sa ikama ko. Mas sinis, hindi ako pwede lipat sa ibang work. Bawal sa batas yan. Alam ko ang batas ng Ministry of Labor. So wala po sila nagawa na isti ako sa airport. So ibig sabihin, kapag tayo na kay God, kahit mga bossing pa yung makakaroon tayo ng lakas na loob na ipagtang kasi nasa kama kayo. Ang asigad lagi nang sa tatama itutulungan ka ni God. So gagabayan ka ni God. So yun yung mga simpleng ano. At isa pa, sa pagiging advocate natin, bawal ipagtok sa polis. Kaso pahuhuli ka. Pero nangyari po ito sa akin, sa Damam. May pinare-rescue akong OFW. Natok ng OFW police at pinakausap sa akin. Sinabi ng OFW, may tumutulong sa amin. So, pinakausap ngayon ako sa police. So, inamin ko sa police, isa po akong advocate Middle East, tumutulong sa mga business domestic helper. So, sabi ng police sa akin, maging kami rin ay tutulungan namin sila. So, ibig sabihin, naging positibo yung pag-uusap namin, police yung kausap ko. So, ibig sabihin, yung imposible, magiging posible kay God. Isa pa, isang amo sa Kuwait,
Bawal yun eh. Makipag-usap ka sa amo na ko eh. Siya mismo, yung OFW, pinakausap mismo ako doon sa amo niyang babae. Mabait yung amo niyang babae. But yung ang problema, yung OFW, hindi na kaya ng katawan mag-work. So, dahil sa pinaliwanag ko yung batas sa kanya, at ang gusto niya, kung ang kaibigan niya, pauwiin na lang yung OFW. So, ibig sabihin, yung mga imposible, nagiging posible kay God. So, yun lang po. Sige po, dumampot na kayo ng mga prayer items natin. Lagi na natin. Iipat ko. Hindi pa yung naman ko. Yung nadalawa. Ako ang maniman. Dalawa lang po. Bakit? Isa na lang sa'yo, dalawa. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Hirap eh. Meron pang dalawa. Pastor. Ayun. Ikaw tayo mo ilan niya. Apat na. Po? Kuya Arnold, meron ka na ba? Ayan. Saan tayo magsunod dito? Kuya Noli, anong pangalan Kuya mo? Malit, ate, Huwag na meron lang. pang ano? Bakit? Pali. Form? Pali. Meron sa ano box. Yung, alin? Yung amo ko kasi, hindi niya alam na aalis ako. Kasi, tingnan mo yung cellphone ko kinuha. Kaya, kasi, every hour tatawag siya. And, to pray na hindi siya tatawag. Kasi Friday bukas. Okay. Okay, Nori. Hindi niya alam na aalis ako. Ibig sabihin pag Friday, maalis ka. Yun pala naman. Ang gusto niya, makapag-church. Kaya huwag tatawag ang amo kapag Friday. Okay. Yung pala prayer request. Akala mo tatakas siya ng ano, ng kumpanya. Hindi.
specific na nararamdaman mo? Max ko yung sa asal, tapos okay na yun, tapos ngayon sa stomach ko ngayon. Parang may, it's not really good. May continuous na iniinom siya ng oh, pero parang Bloated. bloated. Tapos okay na yung may bacteria. Tapos na siya for 10 days na medication. May isa pa niyang medicine.
Tapos ka na, hinihintay ka namin. Sino ba? Ikaw. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Sige, tayo ko ito ba yan? Tayo ko ito. Palakpakan mo natin natin. Hallelujah. Dakilang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na hindi ko nagbabago noon at ngayon at magpakailanman. Ang Diyos po ni Abraham, ang pumili kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ang Diyos na may gawa po ng langit at lupa. Indeed, you are the powerful God that serve all the praise and honor. Panginoon, we worship you in the Spirit and in truth. And we always acknowledge, Father God, for your wisdom and knowledge bawat sa po sa amin. And also for the power of the Lord Jesus Christ na alam po na yung Panginoon that will give us, Father God, to become a more than conqueror, Lord God. As we always declare, who, if you are with us, who can be against us? Amen. No one, Panginoon, no weapon will form against us, but rather, whatever the plans of the enemies, Panginoon, we put it in under our feet, Lord God. Thank you so much, Panginoon, for the victory that you give in right now, Lord, sa gabi nito, Father God. Salamat sa mga kalipayamani. You remind us again, Father God, that you declare and also you predestine our victory in life, O Lord. What we can do is only to follow and continue to walk doon po sa path na nilagay po nyo o binigay nyo sa bawat isa po sa amin, O Lord God. And as we declare, Father God, that whatever problems, trials, and persecutions, O Lord God, or testing of our faith, that the enemy is trying to hinder our victory and blessings, O Lord God, we will look unto Jesus, the author and finisher of our faith, O Lord God. We'll go straight, Panginoon, sapagkat alam po namin that you destined us, Panginoon, to become a more than conqueror, Lord. Amen. Thank you for the life of Kuyamani. Continue blessing, Panginoon, with wisdom. Continue blessing, Panginoon, with the word of knowledge and revelation, Panginoon. In order, Panginoon, na magamit mo siya mightily dito po sa Jesus the great I am, Lord. Let him always be have a humble heart, Panginoon, a shepherd heart, Father God, upang sa gano'n mas marami po siya matulungan. Even yung kanya po ginagawa po bilang advocate, Lord God. Maraming kapwa Pilipino po namin na nakatulungan po niya, Lord. Continuous seriousness po niya sa kanya pong puso na makatulong lagi not only din sa iglesia nito, but even those distressed na mga kapwa namin Pilipino that they need attention ng aming pong government na assistance sa Lord God. Salamat, Panginoon, sa kanya. Bless him, Panginoon. Bless his family. Bless his job, O Lord God. We speak promotion. We speak increment sa kanya pong trabaho, Lord God. Bless him, Panginoon. We speak, Father God, level up, Father God, sa kanya pong position sa Lord God. Soon or later, Father God, he will be elevated, Panginoon, sa highest calling po niya sa kanya pong buhay, Lord God. Sapagkat andun yung kanyang purity ng kanya pong isipan at ang kanya pong puso, Lord God. And those prayer petitions na amin pong pinalangin sa Father God. Before we open our mouth and even our heart, Father God, you know already, Panginoon, what is written there, Lord. You know already the urgency ng mga pangangailangan po ng bawat kapatiran. The moment, Father God, that we open up itong mga prayer requests nito, Father God, you are ordering now and charging your angels, Father God, to deliver individually for those prayers and petitions for Lord God. In your perfect time, so Lord God, we will give honor, glory to you for all the answered prayers, O Lord God. It might be healing, Panginoon. It might be provision for the finances, O Lord God. It might be a personal healing, personal request, O Lord. Even, Father God, we pray sa kanila pong mga trabaho, sa kanila pong mga pamilya, O Lord God. Continually, Panginoon, for the good health and for the healing for the entire family, O Lord. Even we declare right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ that the salvation will come in our individual household, O Lord God. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng katunggulan na ginawa mo sa oras na ito. Indeed, ikaw lamang ang marapat pong i-acknowledge sa bawat buhay po namin.
Father God, tomorrow po, Lord, again we will gather in this place to worship you in the Spirit and in truth, Lord God. Ngayon pa lamang, right now, O Lord, we continually, Panginoon, declare that your Holy Spirit live in this place, O Lord. Stay in this place. Make it is your temple, O Lord God. Upang sino man, Panginoon, na papasok po for tomorrow, na makakasama po namin, they can feel the power and the presence of the Holy Spirit, O Lord God. Give us, Panginoon, the utterance. Give us, Panginoon, the heart of worship upang magsama-sama kami for tomorrow, Lord God. Itinataas po namin sa una-uli mga transport minister po namin, sa buhay ko po, sa buhay ni Kuya Arnold, ni Kuya Dave, kandi pa kay Ate Rona, and ni Kuya Jay, O Lord God. Thank you so kay Kuya William. Salamat sa Panginoon for the great na mga responsibility, for the dedication and commitment po, O Lord, to bring yung aming po mga brethren dito sa lugar po na ito, Lord God. Ilagay ko sa puso po namin that is an opportunity, a privilege, Lord, na magamit kami, Panginoon, even sa pagta-transport po namin. Kaya, Ama, sa iyo namin tinitiwala tumulong yung aming traveling mercy. Ingatan mo yung bawat sasakyan, ingatan mo yung bawat sarili po namin. Hayaan niyo, Lord, na maibigay kami muli ng iyong pong service o magitan po ng mga sasakyan na aming na pinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin. Provide more transportation sa iglesia nito, Lord God. We believe, Panginoon, hindi lang po car ang pagkakaloob po niyo. Ibig yung mga licenses, Panginoon, sa amin po mga kapatid na desire na makatulong po sa paglilingkod para po sa iyo. In your perfect time, alam po namin that the transport will overflow in this place sapagkat yun ang kailanganin po namin in order, Panginoon, to invite more people, Father God, sa iyong iglesia, Lord God. We also, Panginoon, trusting to you yung aming music ministry. Tomorrow po will be headed by Kuya Arnold, the Lord God, and power musicians po, Lord, na hahawak po at mga backup po, Lord God. Ngayon pa lamang yung aming pong worship and praise songs, so Lord God. We believe, Father God, that will be spiritual worship. We believe, Panginoon, that we will make you smile sa habang nakaupo ka sa trono mo. Listening to your people, not just only entertaining the audience, but to worship, to give you highest praise, O Lord God. Mahipo po namin ang puso po ninyo while we continue singing, O Lord God. Hayaan mo, Lord, na ang presence po ng Holy Spirit, umaba yung Shekinah glory. Habang kami po, Father God, umaawit, puspusin mo si Kuya Arnold, anoint mo siya, Panginoon, from head to foot, habang siya, Panginoon, ay nagbibigay po sa iyo ng awit, O Lord God. Higit sa lahat, Panginoon, sa iyo tinitiwala, Father God, yung aming pastora that will deliver your message for tomorrow. Ngayon pa lamang, Father God, bigyan mo na ng authority, ng power, every words, Father God, that will come out sa kanya pong bibig. It's like a fire, Father God, that consume every individual in order to change our life, O Lord God. Magkaroon po ng rema, magkaroon po ng motivations, ano man yung word na mapapakinggan po namin ng Lord God. Ikaw po ang magtago sa Kanya. Give her, Father God, the authority. Give her, Panginoon, the power, O Lord God, to declare your name in the midst of your people, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa tagumpay muli po tomorrow, O Lord God. Alam namin lahat ng gagawin po namin for tomorrow. Kayo po ang naganda ng mga bawat sa ito, Panginoon. Lord, also we raise tayo, Panginoon, yung pong buhay ni Ate Carol, Father God. Whatever na nararamdaman po ngayon ni Ate Carol sa kanyang katawan, sa kanyang eternal, Father God, we declare, Panginoon, that Lord Jehovah Rapha, it will never change, Panginoon, that you are the God that healeth thee, O Lord God. Let, Panginoon, right now, for the power of the Holy Spirit, from head to foot, O Lord, to be right now, naranasan po niya lahat ng bagay na ito, Lord God. Ikaw, Panginoon, na magbago ng kanyang vital organs, O Lord. Any internal organ, Panginoon, that is functioning correctly, I declare, or we declare in Jesus' name, that will be normalized right now. The brain, the body, the internal organs, all of this will be normalized in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Receive for the healing right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. God designed for each and every one of us to experience a life to the fullest and even healing right now. Miracles, divine healing, be with you, Ate Carol, right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. And as I declare, also we declare your healing, let the Holy Spirit flow. You feel right now with the presence of the Holy Spirit. And now he is now arranging everything in order for you to experience a good health,
to experience a flow of a good and normal blood, to experience a normal sugar, right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Thank you so much, Panginoon, for all that you've done today or tonight, O Lord God. Salamat po, Panginoon, even yung aming po pagkain, let the nourishment, the vitamins that we will take, O Lord, magamit po ito bilang kalakasan po namin at the same time, sa kagalingan din sa bawat physical body po namin sa mga. As we go on and depart in this place, I declare, Panginoon, that the traveling mercy be upon us. Give us a good rest, O Lord. Give us a protection habang kami po natutulog. And gisingin mo ang Panginoon. Excite our heart for tomorrow upang sa ganun pagpunta namin dito po sa bahay Sambala ito, Lord. We already worship ito pa lang sa aming pong kwarto, Lord God. And we will continue worship pagdating po namin sa bahay Sambala ito, Lord God. Thank you so much, O Lord. To you, we bring back the highest praise, the highest glory that only you deserve. This is our prayer in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Gamitin natin yung kantin. Kanting pala, tama. Bakit?